At sa ibang balita, nakatakdang bumiyahe papuntang China bukas ang 4 na kaanak ng Pilipinong papatawan ng parusang kamatayan sa Huwebes. Bagamat pinal na ang sentensyang lethal injection, umaasa pa rin ng himala si Vice President Jejomar Binay. Saksi si Jamie Santos. Kasamang ilang opisyal ng Department of Foreign Affairs, nakatakdang umalis bukas patungong China ang 4 na kaanak ng Pilipinong papatawan ng parusang kamatayan doon ngayong Huwebes para sa kasong drug trafficking. They're very devastated and they're very sad about what has happened. And they're still praying that a miracle would happen. Gayunman, sa huling abiso ng China sa DFA, ipinapaabot nilang hindi na raw nila maaasikaso si Vice President Jejomar Binay na nagbabalak pumunta roon para personal na iapela ang pagpapaga ng sentensyang kamatayan sa pamamagitan ng lethal injection. Giit ng China, final and executory na ang sentensya. Sa kabila nito, umaasa raw si Binay na kahit man lang sa pagpapaliban ng pagbitay ay mapagbibigyan tayo na ng China. Bukod sa magpapasko na anya, may matinding karamdamang iniindang ina ng kababayan nating bibitayin. Kaya maging siya ay sumulat kay Ambassador Liu Jianchao para payagan pa rin makapunta ng China. Umaasa rin daw siya sa himala dahil ang araw ng pagpataw ng sentensya ay natapat sa Feast of Immaculate Conception. Kaya apela niya sa publiko na patuloy magdasal. Yung optimism ko, laging gano'n na lamang. Hanggat hindi nangyayari yung mangyayaring iniiwasan natin, sige, gumawa tayo ng pamamaraan para maiwasan. Maging ang palasyo, hindi raw nawawala ng pag-asa. However, we remain hopeful. Until the date of execution, we remain hopeful. Panalangin na lang din sa puntong ito ang tugon ng Migrante International. Patuloy ngayon ang kanilang kampanya para sa 5 o'clock habit. Araw-araw na pagdarasal tuwing alas 5 ng hapon para sa kababayan nating nasa death row. Hindi kami nawawalan ng pag-asa sapagkat may karanasan kami na sa kabila ng lahat ng mga nasaksihan natin itong taon na to, yung lakas ng loob namin ay hindi pa nawawalan ng pag-asa para sa pagliligtas. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Nagharap naman sa Parañaque Prosecutor's Office si Jeneline Magsaysay at ang personal assistant ni Ramjen Revilla na si Ronald Ancahas. Kaugnay ito ng reklamo isinampan ni Magsaysay laban kay Ancahas na nag-ugat sa mga pahayag ng PA laban sa mga kapatid ni Ramjen. Saksi si Salima Refran. Kahit ilang di pa lang ang layo sa isa't isa, hindi nagpansinan si Jeneline Magsaysay at ang personal assistant na pinaslang na anak niyang si Ramjen Revilla na si Ronald Ancahas. Nagkaharap sina Magsaysay at Ancahas sa Parañaque Prosecutor's Office para sa preliminary investigation ng inihaing reklamong incriminatory machination ni Jeneline laban kay Ancahas at sa isa pang testigong si Roel Puzon. Nagugat ang reklamo sa mga pahayag ni Ancahas na nakita umano niyang magkasunod na naglakad palabas ng subdivision sina RJ at Mara Bautista noong gabing pinatay ang kanilang kuya Ramjen. Pero dahil hindi nakadalo si Puzon at walang legal counsel sa Ancahas, nireset ni Assistant City Prosecutor Napoleon Ramolete ang preliminary investigation sa susunod na linggo. Giit ng kampo ni Jeneline, gawa-gawa lang daw ang mga kwento ni Ancahas at Puzon. Muli silang nanindigan na imposible umanong may kinalaman na magkakapatid sa pagpatay sa young actor. Inosente po kami at hindi po namin kayang gawin sa aking anak na si Ramjen ang ibinibintang po sa pamilya ko. These statements made by Ancahas and Puzon were very, very reckless. They're very offensive. Well, to her mind, fabricated. Tumanggi naman munang magsalita sa media si Ancahas. Ako si Salima Refran, ang inyong saksi. Samantala, posible raw maranasan muli sa mga susunod na araw ang pinaghalong usok at hamog na bumalot sa buong Metro Manila kanina. Paalala mga kapuso, maaaring magdulot po ng mga respiratory disease ang smog. Saksi si Marisol Abduraman. Makapal na ulap at malamig na panahon ang bumungad sa maraming taga Metro Manila kaninang umaga. Sa kuhang ito ng GMA Traffic Camera bandang EDSA Kamuning, halos hindi na makita ang mga sasakyan sa kapal ng ulap. Gayon din ang mataas na gusaling ito sa Taguig. Sa kakaibang lagay ng panahong naranasan sa ilang bahagi ng Metro Manila, pakiramdam ng ilan, aniwi na sa Baguio sila o Tagaytay. Kanina ko lang umaga nakita. Oo nga, lalo dito sa Manila nung bihira yung dad ko. Ano pong feeling nyo nung nakaranas kayo nito namin? Ginaginaw, kaya Kaya kanina yung jacket ko, talaga makapal eh. Pero kung ang ilan nasa bad weather mode Lunes na Lunes, perwisyo naman ang dulot ng makapal na ulap o surface clouds sa ilang biyahe ng mga eroplano. Hindi kasi pinayagan ng Civil Aviation Authority of the Philippines UAAP na makalipad ang mga maliliit na eroplano kanina.
Ayon mismo sa Supervising Undersecretary ng DOST Pagasa na si Graciano Yumo, hindi fog o ordinaryong hamog ang naranasan sa Metro Manila kundi smog o pinaghalong smoke o usok at fog o hamog. Matapos daw kasi ang pag-ulan kahapon, nahirapang mag-evaporate ang water vapor bunga ng temperatura sa lupa. Ang resulta, mabilis na condensation o pagpapalit mula vapor phase patungong liquid phase. Humalo pa ito sa iba pang air particles kaya nagkaroon ng smog. Di tulad ng hamog, ang smog ay masama sa kalusugan. Maaari ito magdulot ng respiratory diseases. Ang mga prone yan, yung mga may sakit sa baga, yung mga may asthma, magdala na lang sila ng tawag doon, mask. Yung mga para wag na pong maka-inhale pa ng sa smog na yon. Ayon sa Pagasa, hindi raw malayong magising muli ang mga taga Metro Manila sa mga umagang may makapal na hamog na kapag nahaluan ng maruming hangin ay magiging smog din. Magiging makulimlim kasi ang panahon na may kasamang pag-ulan sa mga susunod na araw. Dahil sa pagsulubong ng hanging amihan at ng easterlies, umiiral na tail of a cold front sa Hilagang Luzon at Intertropical Convergence Zone sa Mindanao. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Naging saksi ako sa isang foggy Monday morning dito sa bayan ng San Jose del Monte sa Bulacan. Sapagkat hindi ordinaryo ang ganitong mga pagkakataon, naisipan kong kunan ito ng litrato gamit ang aking cellphone. Ramdam kong para akong nasa Baguio City. Ako si Star Palmenco, ang inyong naging saksi. At ayun po, pwedeng maging saksi. Bukod sa mga video at litrato ng mga balitang inyong nakunan, pwede rin ipadala sa YouScoop ang kuha sa inyong sarili habang ikinikwento ang inyong nasaksihan. Dahil dito po sa saksi, hindi lang reaksyon nyo ang mahalaga. Kasama rin namin kayo sa pagbabalita. Sa iba pa rin balita, magtataas ng presyo ng gasolina ang ilang kumpanya ng langis. Simula mamayang alas 12:01 ng madaling araw. 85 sentimo kada litro ang dagdag ng Chevron at Shell sa kanilang regular gasoline. 80 sentimo naman ang price hike sa kada litro ng unleaded gasoline. Magpapatupad din ng dagdag presyo ang Eastern Petroleum pero sa unleaded gasoline lang. Susunod sa price hike ang Petron, Total at Sea Oil bukas ng alas 6 ng umaga. Magkakaroon naman ng rollback sa presyo ng kerosene, 30 sentimo kada litro ang bawas presyo. At ayon pa sa mga oil company, ang price adjustment ay bunsod ng paggalaw ng presyo ng krudo sa world market. At sa showbiz saksi, dream come true raw para sa ating kapusong si Athena May Imperial na nanalo siyang second runner-up sa Miss Earth Beauty Pageant. Kinoronahang Miss Water si Athena habang si Miss Ecuador ang tinanghal na Miss Earth 2011. Hindi raw inakala ni Athena na makakapasok siya sa finals ng Miss Earth. Malaki raw ang naitulong ng kanyang karanasan bilang researcher sa GMA News and Public Affairs program na Reporter's Notebook para maging handa sa beauty pageant. May balak naman kaya siyang pumasok ng showbiz? No. I don't have any plan of joining show business. I want to keep my private life. I want to use my acquired knowledge in journalism, in communication. Saksihan mamaya. Sa sports saksi, Brian the Hawaiian Punch Viloria puspusan ang paghahanda para sa kanilang laban ni Giovanni Segura ng Mexico sa Linggo. Sa showbiz saksi, Rian Ramos humingi ng temporary protection order sa korte laban sa dating nobyong si Mo Twister. At kilalanin ng mga kapuso female reporter at host na pasok sa 10 hottest news women for 2011 ng website na spot.ph. Huwag bibitiw! Sama-sama pa rin tayo magiging saksi!